So kaarawan po ng ating pangalawang pangulo at pumunta siya sa The Hague. So magkasama sila ni Spokes Harry Roque, of course. Kasama rin po si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Ano kaya ang mga kaganapan? Bakit star-studded po ang birthday ni VP Sara sa The Hague, ano? So napag-usapan na namin yan sa main channel and I hope magandang development ito sa kaso ng ating dating Pangulo kasi talaga naman pong katakataka, ang dami-dami nila ngayon doon. Siyempre yung iba umiepal lang, di ba, para naman may credit na mapapunta sa kanila. Ah, so, alam naman na natin na maraming nyodik. Okay? At nyodik ang pamilya ng mga yan. Si Miss Cathy B, binulgar na nga niya yan, di ba? Na merong Voltes 5 at yan ang kanilang bonding moment, yung magpulburon. Pero itong mga sinasabi po ni VP sa, ano yung mga sinishare na yan? Ano yan? Mamaya ko sisilipin. Okay, so itong mga sinasabi ni VP Sara kung tutuusin ay, libelous. Ooh, oh, okay, okay, okay. Um, kung 'di ba libelous, slanderous ba or whatever, puwedeng kasuhan si VP Sara ng oral defamation. Kaya lang siguro takot din, right? Inaakusahan ni VP Sara na mga gumagamit ng mga nagdodroga ang mga ite. And mga kababayan, that's one of the impeachable offense. So sabi ko nga, siguro kung si VP Sara ay gagawa ng articles of impeachment laban kay Ngiwi, ay number one ang nasa taas ay makikipagpaligsahan sa corruption nila, 'di ba, ni babaeng ahas. At saka itong issue ng pagpupulburon kasi mga kababayan, again hindi hindi tama 'no, krimen ito, okay? Krimen ang okay, dali magre-reply ako. Okay. Ano ito? Ayan na naman, dami mga nagcha-chat sa akin. Pasensya na sa mga hindi ko nare-replyan, ha? Tamad po ako mag-reply, okay? Kasi naghahanap ako ng pag-ibig, naghahanap ako ng foreigner na magiging jowa para may financier ako. Naakusahan kasi nila ako na si Tambalos-Luso ang aking financier. Talaga ba? Saan? Asan ang proof? Ilabas! Ang kanila lang ang sinasabi na proof nila ay hindi ko raw binabati ko si Tambalos. Hindi nyo nga ako kilala ever since. Bakit daw kasi mga kababayan, 6 months na rin po akong nasa abroad, okay? Simula nung, matapos yung aming rally in EDSA, nag-abroad na ako. So, halos pa 6 months na po, actually more than that. But, yun nga po, ini-spoil lang ako ng aking mga ate, yan sina Ate Ruthie, sina Ate Laynette ko, ayan, 'di ba? Si Ate Marinel, dito sa Dubai and also, sina Ate Marie, Ate Mira, Ate Marie tuloy. Ate Marilyn at saka sina Ate Mira, 'yan. Ayan, sa Japan at mga ate ko diyan sa Japan. So, matay kayo sa inggit. Nagdodroga ba kayo? Bakit niyo ako inaakusang tao di tamba? Gumagawa-gawa kayo ng issue, wala naman kayong patunay. Ay, Diyos ko. Biro mo yun, tapos inaakusan pa nila ako na kumita daw ng magkano ba, 1.7? Magkano talaga yung figure, Jollibee? Magkano? Billion bang kinita ko dyan? Oh, kasi 6 months na akong abroad, di ba, na tour around the world, hindi na naubos? May monthly allowance ako kay Tamba pag ako nakahanap ng foreigner dito, pag ako nakahanap ng dito, ng lokal, lagot kayo talaga. Pipilipitin ko yung leg mo, Jollibee, pag uwi ko ng Pilipinas. Sasampalin kita ng dirham. Dirham! Okay. So, ito po yung post na shinare ni Spokes Harry Roque patungkol sa akusasyon nila pareho kaya feeling ko nagdodroga rin tong Jollibee na to. Ang may ting-aling no? Malakas ang sapak. Nasaktan ko baga ang nerve nyo, ining, ha? Natumbok ko ba? Uy nga pala mga kababayan, hindi ko pa siguro sinishare sa inyo, ha? Meron pala mga double agents na, pinklawan talaga. And yung ilan sa kanila, kung hindi man lahat, ay minamantikaan ang nguso ng isang pinklawan na tumakbong senador, I think natalo. Tapos masakit sa tenga ang boses nito. Tapos ang pangalan niya ay ah, katunog-tunog nung
paborito nung isang double agent na sinasalpak sa kanyang kikelyum. In English, yung double agent na may isinasalpak sa kanyang kikelyum, yon yung mahabang ganyan na nilalagyan ng manes. Ang pangalan noong senatorial na Pinklawan na natalo ay Englishin nyo yung paborito ng isang double agent na isinasalampak sa kanyang monenay. Magagalit na naman yun, no? Araw-arawin na naman ako noon. Ito po. So, basahin ko lang mga kababayan. Throwback to VPs and my position on the alleged hindi ko mabanggit ng tama. Drag use, kasi baka ma-strike ako dito sa YouTube, no? Mahigpit ang YouTube. Drag use of high officials. Oh my God, high officials. So siguro mga cabinet officials to mga kababayan, no? Cabinet members. Kasi ang mga secretary po ni Ngiwi ay considered president yan. Parang singiwi yan eh. Kaya kapag tinawag kang secretary or ikaw ay isang secretary ng isang leader or ng president or kahit ano pang president ng company yan, pag ikaw ang secretary, ikaw yung alter ego. Ikaw yung pwedeng pumalit. Ikaw yung nagre-represent eh. So, kung secretary ka ng DOH, edi presidente ka ng DOH. Kung secretary ka ng DepEd, ikaw yung pangulo ng DepEd. Ikaw yung tumatayong parang singiwi doon. So, yung mga kung sino-sino pa, mga DSWD secretaries, di ba? Secretary of Department of Agriculture, lahat-lahat ng departamento, napakarami niyan. So, ikaw yung parang presidente ng departamento yun kasi hindi naman yan mahahawakan lahat ng iwi. Di ba? So, para magawa niya yung lahat ng gusto niyang mangyari at lahat ng trabaho dapat gawin, mag-a-appoint siya ng mga secretaries. So, ikaw being the alter ego of the president, napakataas mong opisyal, hindi ba? So, mga opisyalis daw ito na nandun na nasa power sa Pilipinas. Ang sabi pala ni VP Sara, mga kababayan, ay kapag ang ulo lulong sa droga o ang ulo, ang root word po ng pangulo ay ulo, head of state. 'Di ba? Ang salitang ugat na tinatawag. So kung iti-trace mo yung etymology ng word na pangulo, pangulo being a noun is not the 'di ba? Not the root word itself. Ang root word po ng pangulo ay ulo, head. Kaya nga pangulo eh. Yung pang is just a prefix, 'di ba? Or idinikit lang doon. Panlapi sa Tagalog or sa Filipino language, sa wikang Filipino. Kapag ang ulo or ang pangulo ay lulong sa droga, lahat ng kamay at paa ay magdodroga na rin. So, literal and figurative analogy, mga kababayan. So, ang kanyang mga galamay, ang kanyang mga tao ay mga nagdodroga. Again, impeachable offense yan. Kasi, tama nga naman, it really makes sense a lot kasi kung ang leader nyo ay nakikita nyo at alam nyong gumagamit, hindi ka papayag na maging subordinate lang yan kung matino kang tao. Bakit ako papayag na, di ba? Ano yun, mukha ka na lang pera. So, kung alam mo na nagbibisyo ng ganyan at matino kang tao, siguro mag-quit ka kung may kredibilidad ka at integridad, hindi ba? Pero kung tinotolerate mo yan, either gusto mo lang talaga ng pera or and maybe kabisyo ka rin. Kasi nakikita niyo mga kababayan, may mga babaeng sekretary singiwi, no? Mga kasama sa mga biyahe na hindi rin mapakali ang pangag. Ganon. Ganon ng ganon. Also, ang sabi ni Miss Maharlika, mga kababayan, yung anak ni Ngiwi, yung si Simon, yung pinakagwapo, yung crush ko, nung ma-meet daw niya yan sa headquarters nga dyan ni Ngiwi sa may Mandaluyong, ay natatawa-tawa raw yan, parang lang, lutang. Parang hindi raw makausap ng matino. Ay, ang gwapo pa naman. 'Di ba? So, sabi ni Miss Maharlika, ano kaya ang ininom nito? Ba't parang gaganon-ganon lang daw? So, probably, 'di ba, ang mga bata pa naman, mga kababayan, maraming makaka-relate dito. Kung ano ang nakikita nila sa kanilang magulang, ginagaya nila. Kami ng kapatid ko, mga kababayan, nung maliliit kami,
Kasi si mama tsaka si papa mga ano sila, eh, smokers, nagyoyosi. Kaya kami nung kapatid ko, ang aming laro nung mga maliliit kami, and even ang aming mga pinsan, ay magbibilot kami ng dahon ng papaya. Matamis na mapait na hindi mo maintindihan pagka bibilutin namin yung papaya, babalutin namin sa papel, at sisindihan namin, yun ang aming yosi. Minsan yung bunot ng niyog, yung bunot na-try niyo ba yun? Siyempre mga hampas lupa kami nung araw, yun ang aming mga laruan. Wala pa namang cellphone nung araw, di ba? So yung bunot ng niyog ang pinakamatindi, no? Ang init ng usok. Yung bunot ng niyog, yung coconut husk ba yan? Right? Yung dried nun. Ay, talaga binibilot namin yan sa papel. O pag, naku, mabilis pa namang umapoy, nakakapaso ng uso. O yosi-yosi rin kami ng kapatid ko, di ba? Oh. O di napapagalitan kami ng magulang, napapalo kami. So baka itong pinagagagawa, eh, sabi ni Miss Cathy B, nagyang mag-asawang yan mismo, di ba? Eh, yung asawa nga, pusher, eh, nag-alok pa daw kay Cathy. You want? Do you want? Inalok pa daw si Cathy Binag ng ano, pulburon ni Ma'am Shi. So pareho, no? Si Ngiwi, si Ahas, humihigop, ay malamang yung mga bata, alangan hindi nila makita yun. Mm. So, ganito ba ang leaders na gusto natin? Sabi ni Spock Sari Roque, ang panawagan ko sa taong bayan, siguraduhin natin na ang ating presidente ay nasa tamang pag-iisip. Kasi again mga kababayan, yung mga prohibited substances na yan ay 'di ba nakakabawas ng katinuan. Again, kung sabi nga ni Pangulong Duterte, kung gusto mong sirain ang pamilya ng kaaway mo, eh, kailangan may magdrogang isa sa kanilang angkan and baka magkandahawa-hawa na, 'di ba? O kaya naman yun nga, once na may nagdodroga sa isang pamilya, dysfunctional, sira talaga ang buhay. So, again, kung may mga drivers na, jeepney drivers, tapos high na high, ining, sasakay, bus drivers ngayon, di ba? Hindi nga raw nila pinipwersa na magpa-drug test. Ay, yung isang bus company na biyaheng norte, di ba? Biyahe kina Ngiwi, nagpositibo raw sa droga yung mga bus drivers ng isang bus company or something. Sasakay kayo ng bus na ang driver niyo ay addict kasi dapat mulat na mulat ang mata at minsan yung biyahe ay madaling araw or hating gabi. Mamaya makita niya yung daan, akala niya diretso pa, yung pala bangin na. Good luck sa'yo! So, 'di ba, nanganganib ang Pilipinas at kitang-kita po natin ang nangyayari ngayon diyan sa inyo na maaaring hindi pa nararamdaman ng lahat. Pero napakadelikado po, walang infra, saan napupunta ang pera? Ay lalo yung kokaina, mahal na bisyo 'yan. Kaya siguro nuknukan ng ganid. 'Di ba, baka gusto nila habang buhay silang hindi na magtatrabaho after ng term ni Ngiwi, right? After ng kanyang pamunuan, kung worst case scenario ay hindi nila ma-extend yung kanyang term, katulad nung tatay niya na 21 years umupo sa Pilipinas bilang hari, o kung worst case scenario hindi magawa ni Ngiwi na extend yung 6 years niya, di ba? O pag nag-abroad at tumakas sa Pilipinas at naghayahay, ay kahit na magbisyo at walang trabaho, ay carry lang. Alam niyo, tamad talaga si Ngiwi, no? So si Ahas lang ang dumidiskarte. And katulad nung nangyari na naghirap ang mga yan, na ang sabi po ng Puting Ahas ay si Tambaluslos lang ang nagpa-finance nga. I think nababanggit rin ni Sas yan, kung di ako nagkakamali. Was it Sas daw? No, 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 no. Puting Ahas ang nagsabi sa akin. Not sure kung nabanggit ni Sas, pero ang sabi po ng Puting Ahas sa akin, nung panahon na, even kay VP Sara, narinig niyo yan, di ba? Na si Tambaluslos ang labas ng pera kasi ang mag-asawang yan ay kuripot or ganid. Well, ngayon galante na kasi nag-uumapaw na siguro ang nakaw, right? So, pero nung mga panahon na naghihirap yung mga yan, panahon ng COVID, 'di ba? At sa kasingiwi ay hindi natalo nga bilang vice at hindi naman nagtrabaho, eh bisyo lang ng bisyo at kapag nauubusan ng pera ay hingi lang kay tamba. Kaya yung kanilang mga cronies ngayon, kumbaga yung mga iba pang mga pamilya at tao na tagahawak nila ng nakaw nila, kasi hindi nila pwedeng hawakan lahat at mabubuking. Kahit na may lusot ang salin, pag nalaman na limpak-limpak ang pera nila, eh mabubuking sila. So ang ginagawa, yung mga nakaw ay
binibigay sa mga cronies or pinapahawakan sa mga cronies. Ngayon, kung hindi naman nagtatrabaho at mauubos yung mga nanakaw pa or mababawasan, eh, kadaling manghingi sa mga cronies, o yung pinatabi kong pera, pengi ako. At ako'y magpupulvoro. So again, mga kababayan, narinig ko rin may nag-share ng isang post ng double agent. Kumbaga, ang gusto nilang palabasin ay, yes, mag-antay tayo ng 2028, di ba? May nag-post ng gano'n, di ba? See you in 2028. So, ang gusto nilang mangyari ay ano, okay, either Baste or VP Sara ay magandang candidate in 2028. Ay, ang gusto niya iparating ay, or indirectly, yun ang ibig nila sabihin na mag-antay ng 2028. Indirectly lang sinasabi nila ay pagtiyagaan natin hanggang 2028, singibi. Kung ang namumuno sa Pilipinas ay pamilya ng mga adik, si Mangga, kaya na hinala rin yan, ngumingiwi rin. Right? Si Tamba nagkakanda-utal-utal, ang daing nagkakanda-utal-utal. Yung si ano, yung nagtatanong lang naman tayo, bakit may mga list or may mga speech defect, if not list, di ba? Yung spokesperson ng PNP, yung mukhang tomboy na may nodal na malaki. Tapos si Marbil, ganun din, no? Yung mga addict, hindi nila nagdodroga. Ganun, no? Hindi po, hindi nila nagdodroga. Addict din sila. Biktima lang sila. Hirap-hirap magsalita, no? May something. Right? So, sino pa kaya bukod sa pamilya ng mga yan, yung anak nga ni Mangga, naninigas na yung panga ng malala, gumagalaw na ang tenga sa paninigas ng panga. Sino pa kaya sa mga secretaries ni Kuting at mga appointees at mga politiko ang gumagamit ng pulburon? Kasi wala silang balak na sugpuin ng pulburon, bumabaha ang Tiabu dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Ayaw nilang may mamamatay sa kanilang campaign against illegal drugs. Bini-baby ang mga pushers at ang mga sindikato. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Mag-antay hanggang 2028? Baka hindi umalis sa pwesto yan kahit 2028 na. What do you think, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.